Okay, update po ulit tayo. Ito po, si Senator Marcoleta, no, naghamon po ng friendly debate kay West Philippine Sea spokesperson, ah, Philippine Coast Guard J. Tariela at kay Attorney J. Batumbakal at kay former Associate Justice Antonio Carpio. Si J. Batumbakal at Attorney J. Batumbakal at saka si Commodore Tariela ay hindi po nagpaunlak kasi para sa kanila, hindi daw po defeatable ang awarded na West Philippine Sea o ang exclusive economic zone ah, ng Pilipinas na pagba-invalidate sa Nine Dash Line ng China. Hindi daw po yan debatable para sa kanila kasi nga na-award na daw po sa atin. At para sa kanila ay yan po ay pinag-uusapan ng dapat ng seryosohan at hindi po dapat yan naka-publicize. Pero may humamon po ay may kumasa po sa kanya itong si former Associate Justice Senior Antonio Carpio. Ito po si Antonio Carpio, ang isang veteranong lawyer na magaling. Magaling po 'yang lawyer na 'yan. Hindi po mapupunta sa Supreme Court 'yan kung hindi magaling. Lahat po ng napunta sa Supreme Court ay magagaling. Kaya nga lang hindi po lahat ng desisyon nila ay tama. Mayroon po silang may mga nagiging desisyon silang mali kasi mga tao po 'yan eh. Hindi po perfect ang tao. Lahat po nagkakamali. Kaya may mga pagkakamali po. Unang-una, yung pagkakamali nila pinag yung dineclare nilang unconstitutional yung impeachment trial ni Sara Duterte. Pero nirerespeto diyan ng mga lawyer kasi yun po ang kanilang mandate eh. Ang irespeto ang utos ng final arbiter na Supreme Court. Maliman sa tama ang kanilang desisyon ay nagiging batas po yan. Yun po ang nakasaad sa ating kasaligang batas. Ang kataas-taasang hukuman ang siyang magpapasya kapag batas ang pinag-uusapan. Kaya nga po, kailangan nilang tumalima lahat. Kailangan nilang sumunod. Kapag hindi po sila sumunod, magkakaroon ng napakalaking problema. Constitutional crisis mangyayari po yan pag hindi nila sinunod. Ganun din ang Senate. Mayroon po tayong tinatawag na freedom of expression pero hindi tayo dapat lalagpas. May limit po yan. Freedom of expression at freedom of speech. May mga limitasyon po yan. Hindi lahat ay pwede mong sabihin. Pwede kang kumundina pero hanggang doon lang sa pagkundina. Pwede mong sabihin mali ang kanilang desisyon pero hanggang doon lang. Pero pag nagsalita ka pa na mas mataas pa doon sa beyond the limit ay magkakaroon ng problema. Nandyan yung may didemanda ka. Kaya ingat sa pagsasalita tungkol lalo na dyan sa lalo na sila, mga opisyalis sila, mga abogado sila. Kaya bihira ang nagsasalita ng abogado ng ganyan. Maliban doon sa mga abogadong natanggalan na ng license na kagaya ng marami akong kilala na may mga kilala ko na abogado na sa pagsasalita nila na disbar sila. Nagkaroon sila ng disbarment case hanggang sa sila ay madisbar.
Ah, alam niyo na kung sino 'yun, mga 'yun. Marami, may popular na lawyer na na-disbar. Ito, tuloy po natin itong pagtanggap ng hamon na friendly debate ni Marcoleta. Naghamon po kasi siya ng friendly debate. Ang kumasa po, si Antonio Carpio, isa pong lawyer, dati pong ah, Senior Associate Justice ng Korte Suprema. Ha? Tugon ni retired Associate Justice Antonio Carpio, isa sa primary architects ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling na nagbasura sa 9-dash line ng China noong 2016. Kumasa si retired Supreme Court sa Senior Associate Justice Antonio Carpio sa hamon na debate ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng umiinit na pagtatalo sa pagitan ng pare-parehong Pilipino tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Una nang inimbitahan ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Marcoleta na personal na sumama sa Philippine Coast Guard para bumisita sa Kalayaan Island Group. Ito nga po, yun. KIG. Kondisyon naman ni Marcoleta, payag siyang sumama sa Kalayaan. Excuse me. Kung makikipag-debate sa kanya si Tariela kasama si Carpio at si University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batumbakal. Excuse me. Ito na po yon. Si Tariela tumanggi at iginiit na hindi dapat pagdidebatehan ang isang bagay na nagbibigay ng impresyon na excuse me, impresyon na malamya ang paninindigan ng Pilipinas sa pagmamayari sa West Philippine Sea na pilit na inaangkin ng China. Itong mga Coast Guard ng China talaga ang problema at ang kanilang gobyerno sapagkat sila ay excuse me, isang komunista. Pinapanindigan nila yung inilabas nung manalo ang communist sa China. Naglabas sila ng 9-dash line. Yan po, simula nun, pero hindi pa nila pinupursige yan dahil nga mahina pa sila. Nung lumakas sila, dyan na nila pinursige, dyan na sila nang haras, dyan na sila nang bully. Ano? Kasi nga, kapag gagawin nila yun nung kakaupo pa lang ng mga komunista dyan, hindi nila kaya. Kaya nga, nagtagal yan eh. Lumipas pa ang maraming taon, mga 3-4 na dekada bago nila naisakatuparan yan. Yang pambubuli nila sa South China Sea hanggang sa pumasok sila sa teritoryo ng may teritoryo na tinatawag na exclusive economic zone ng bansa. Pumasok sila sa exclusive economic zone ng Vietnam, nagkaroon ng problema ng Malaysia, ng Indonesia, at tayo po ng mga Pilipino. Ang Pilipinas, ano? Pero, kumasa si Antonio Carpio, kilalang masigasig na advocate ng karapatan ng Pilipinas sa bahagi nito sa South China Sea at isa sa nakipaglaban para paboran ng arbitral ruling sa dahig. Ito po, din po ginanap kung saan po nakakulong din ang dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Sa dahig Netherlands, ang mga Pilipino na sa usapin ng West Philippine Sea sa kontra sa China noong 2016.
Nagmungkahi si Carpio na two parts agenda para sa debate nila ni Marcoleta. Is there legally a West Philippine Sea? At ang pangalawa, if yes, are the maritime feature of the Kalayaan Stand Group part of the West Philippine Sea? Abangan po natin itong debating to kung kailan po mangyayari. Ito, kalalabas lang po nito ngayon. Abangan po natin kung anong sasabihin ni Marcoleta dito. Ngayon, sa paghahamon niya, kailangan niyang tanggapin. Oh. Kasi siyang naghamon, walang karapatan siyang umatras. Kasi ang kumasa dito, si magiting na Antonio Carpio. Ano? Pareho kayong lawyer? Pareho silang lawyer? Siguro naman, maganda ang kalalabasan ng debating ito. Friendly debate daw ang sabi ni Marcoleta. Bakit? Mayroon bang unfriendly debate? Hindi mo nilang tinawag na debate. O, debate na lang. Wala na yung friendly. Basta't debate. Kayo po, mga Pilipino na kumakampi kay Marcoleta at kumakampi kay Carpio. Ako, dito, basta't ang pinaglalaban ko rito yung karapatan ng Pilipinas. Yung karapatan ng sambayanang Pilipino. No? Dito po tayo, manindigan tayo na yan po West Philippine Sea ay sa atin. Yan grupo ng mga isla dyan sa Kalayaan ay atin sa Pilipinas. Pwede pong magpunta dyan ng kahit na sinong Pilipino, hindi Chinese. Ano? Oh. Kasi sa totoo lang po, sa mga pinagsasabi nitong Senator Marcoleta ay Marcoleta, talagang nakakainis sapagkat sinabi niya na uh, i-give up ang Kalayaan Island Group sa harapan mismo ng mga kasundaluhan natin. Ano? Biro mo, isang senador, magsasalita ng ganyan. Tapos, mayroon siyang statement na wala daw siyang sinabing ganun. Hindi raw buo yung pinapakitang video. Samantalang kitang-kita, dinig na dinig. Panuorin nyo yung video yun. Ha? Nang malaman nyo. Ano? At kayo po ang humusga. Kung ito ba'y si Marcoleta ay katanggap-tanggap ang kanyang mga pinagsasabi tungkol sa atin, tungkol sa Pilipinas. Kaya po siya nababansagan ngayong makapili. Ano? Isa na po ako sa nagbansag sa kanyang modernong makapili. Kasi yun mga makapili noong panahon ng Hapon na nagsusuklob ng bayong na may butas. Ha? Diyan po nauso yun, panahon ng Hapon. Ha? Para hindi makilala yung kanilang asset na Pilipino, magsusuklob sila ng bayong. Susuk mag mag susuot sila ng mahabang manggas na long sleeve para hindi makita kung pagkakilanlan ng braso. Ano? Yan po ngayon, hindi po naglalayo ang yung mga Pilipinong kumakampi sa China. Ano? Lalo na yung mga trolls ng mga Duterte. Ano? Marami po 'yan, mga binabayarang trolls. Ang dami po niyan. Hmm? Upang pagmukhain silang marami, magkakampi-kampihan 'yan, mga trolls na 'yan. Gumagawa sila ng napakarami nilang mga account. Uh, upang magmukhang marami ang bumabatikos sa administrasyon. At saka dito, ha? Sa napakainit na usapin na ito ng West Philippine Sea. Sana itong debate ito ay may pupuntahang maganda. Pero sa
para sa akin, kung sino man ang, mukmukhang, traidor dito, alam ko yung hindi nagmamahal sa bayan. Pero itong si Carpio, talagang ito pinaglalaban nito, yung UNCLOS, yung panalo natin, yung inaward sa atin ng UNCLOS noong 2016 arbitral ruling, ano, na, ah, ang 9 dash line ng China at ngayon ay naging 10 dash line na ay hindi po pinaburan at totally po 'yan ay hindi po ginawang valid, naging invalid po 'yan, dahil wala po siya, sa international law, ha. Kaya po napaka-init nitong usapin na 'to. Pilipino versus Chinese, ha, pero may mga Pilipinong mga traidor na kumakampi sa Chinese, sa gobyerno ng China na mga komunistang utak demonyo, ano, sa totoo lang. Okay.